Tayo po'y magsiluhod, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, ang lahat ng kasiglahan, kaaliwan, kagalakan ay sa Kanya lamang. Ang bawat araw ay kapakinabangan ang dulot niya at kapakipakinabang ang layon niyang makamtan ng bawat isa. Ang may pandinig ay nakarinig. Ano nga ba ang magaan at madaling makuha kung lahat ng pamamaraan ay sa kabutihan mo gagawin at gagamitin? Katulad ng paghahanap buhay, kung nais mo mamuhay ng payak ka man sa simpleng buhay, ngunit payapa at marangal, babatahin mo ang hirap na pinagdaraanan mo. Mag-alaga ka ng hayop, hindi ngayon inalagaan mo, isang buwan, bebenta mo na. Buwan ang pagdaraanan mo. Para ito ay makita mo kung paano ka kumita. At kung hindi ka pa pinalad sa mga hirap na pinagdaanan mo, maaring malugi ka pa. Ganon din naman sa paghahalaman, magtatanim ka ng ilang buwan bago mo anihin, na kung hindi ka pinalad, maaaring parehas lamang ang iyong kinita. Balik puhunan, dili kaya ay lugi pa. Ano nga ba ang magaan? Magaan lamang dalhin at magaan lamang kuhanin kapag iinom ka ng isang basong tubig. Subalit kapag kumuha ka ng isang timba, kung sasalo ka sa gripo, magpapatulo ka pa. Kung sa poso, bobomba ka hanggang madala mo ito. Ngunit dahil kailangan mo isang timba at yun ang kinuha mo, marami kang gagamitan, marami kang magagamit. Ano nga ba ang magaan? Ang paggawa rin ng kasalanan. Kay gaan gawin. Subalit ang paggawa ng mabuti, napakahirap din gawin. Sapagkat ito ang hinihingi ng Ama na pagkakataon na magawa ng lahat ng mga anak niya ang maging mabuti at magpakabuti. Sapagkat ang pagpapakabuti may hinihintay na mga gandang gantimpala. Pagpapabanal, pagiging dapat maging banal, na hindi napakagaan gawin, hindi napakadaling tupdin. Kaya naman hindi lahat ng tao makakagawa nito at makakatupad. Lalo tigit kung ang layunin mo'y pang sanlibutan, ang mithiin mo'y pang laman, sadyang napakahirap gawin, napakahirap tupdin. Ngunit ang wika nga, sa tao lang lahat niya yan mahirap, ngunit sa Ama lahat magaan. Kaya ang nais niya, siya'y kilalanin, tanggapin, at makapamayani sa kanila, sa lahat ng anak niya siya, upang ang mahirap para sa kanila ay maging magaan, para sa kanila namang tutup din. Ano nga ba ang hamon ng Ama sa pananampalataya? Pakibakahan ang pakikiisa sa Kanya. Na kung isa kang taong maramdamin, isa kang taong matampuhin,
at isa kang taong masentimiento, sigurado mahirapan kang makabangon sa pagpapakabanal. Sapagkat pag pinagmasdan mo ang kapwa mo, masarap naman ang buhay nila. Palibang-libang, palakwalakwatsa, pasarap sa buhay. Ikaw naman nagpapakasakit. Ngunit kung nais mo nga isadyang magpakabuti at magpakabanal, maging bulag ka na. Sa gayong mga pananaw, bubulagin ka na ng iyong pagnanasang magpakabuti. Sapagkat sadyang napakahirap ipantay ka sa makasanlibutan at makalaman. Sadyang hindi nila kayang abutin at hindi nila kayang tarukin at ikaw din naman ay hindi ka maaaring pumari sa kanila. Sapagkat matutulad ka rin sa kanila. Kaya dito sa mundong ito, mga mahal ko, kung nais magpakatotoo, talikdan ang sarili, wika nga ng Ama. Sapagkat sa pagtalikod sa sarili, hindi mo na maalalang kawawa ka, hinahamak ka, nakakaawa ka, kahabag-habag ka sa pananaw ng kapwa mo sapagkat hindi ka nga makakadama ng habag at awa. Nang dahil ang alam mo, ang Ama ang naawa sa iyo. Nang dahil ang gusto mo, siyang mahabag sa iyo at wag na ang sarili mo, wag na ang kapwa mo sapagkat nang masuri mo at matanto mo, oo nga naman. Ano nga ang magagawa ng kapwa ko kahit ako'y kahabagan at kaawan kung wala naman silang nagagawa sa akin at ibinibigay? Subalit ang Ama kapag siyang nahabag at naawa sa akin, tunay ngang may maibibigay siya. Ano nga bang magiging silbi kahit ako'y maawa sa sarili ko, iiyak lang ako? Kapag naawa ko sa sarili ko, masasaktan lang ako. Hiyaan ang damdamin ng mga nagpapakatuto at nagnanasa ng magbago. Sapagkat tinatalikuran nila ang damdaming dapat ay matatangay sila upang wag ngang matangay ng damdaming pagkatao sapagkat kapag ang pagkataong natangay at pagkataong tinangay, tunay na hindi mo magagawang gawin ang totoo para sa Ama. Sapagkat habang ikay nagpapakasakit sa pagpapakabanal, nakikita mo ang kapwa mo nagpapasarap sa buhay. Kaya kapag sila'y minasdan mo, masasabi mo, magbalik na lang kaya ako sa dating buhay ko. At yan pala ang hamon sa mga nais magbagong buhay. Yaong balikan mo sa isip mo kung ano'y mabuting binago sa iyo ng Ama. Huwag ang binabalik-balikan mo ay kung ano at sino ka noon na dahil sa pagsuko mo, iniwanan mo ang ganito, tinalikuran mo ito, binigay mo ang ganito, pinamahagi mo ito, sadyang hindi mo magagawang matuwa sapagkat maghihinayang ka. Maalala mo ito? Oo nga no. Mabuti pa noon, may ganun ako, may ganito ako, may ganyan. Ngayon pag binibigyan ako, parang kaawawa ka. At ang pananaw pa sa iyo ng iba, parang nanlilin lang kapat ng lolo ako ng kapwa mo. Samantalang di nila batid kung ano at sino ka noon. Ganon ang buhay. At yan ang ginawa ng mga tao sa isang nagpakababa at nagbaba. Ay Ama naman, tinalikuran ng kaharian, ibinaba ang sarili, nakipagkasundo at nakisama at nakialubilo sa mga hamak upang magpakahamak para lamang sa kabanalan. Ano baga kung hamak ka sa pananaw ng kapwa mo? Ano baga kung hinahamak ka ng kapwa mo? Ngunit sa Ama'y hindi ka hamak. Ika'y kalugod-lugod, katuwa-tuwa, at tunay na nakakagalak. Habang minamasdan ka niya, siyang anak na nagtatawag. Siyang anak ang tawag ng wika nga niya, anak kong minamahal, ako'y tapat kanino man. Mga minamahal, kung minsan, dahil sa pagsusumakit mong makataliman, makasunod sa kabanalan at kabutihan ng Ama, sasaalang-alang mo ang lahat, tatalikdan mo. Yaong dapat na gagawin mo, yaong dapat na unahin mo, yaong dapat ay para sa iyo, yaong dapat ay para sa pamilya mo, yaong dapat para sa kabuhayan mo. Subalit, sino nga makagagawa nito? At paano mo ito magagawa? Kung isip mo'y pagkatao, kung damdamin mo'y laman at sanlibutan ang layunin. Kaya naman ito'y hamon ng Ama sa lahat ng kanyang mga anak. Kilalanin niyo ang aking espiritu.
Tanggapin niyo ang aking espiritu. Maghari sa inyo ang aking espiritu. Manguna sa inyo ang aking espiritu. At lahat ng para sa inyo na mahirap ay magagawa niyong magaan. Sapagkat binabago ang isip niyo, pinipihit ito. Binabago ang damdamin niyo, pinapalipit ito. Na magiging marapat na madama ninyo kung sa dati lumbay, naging galak. Kung sa dati hinanakit, naging pag-ibig. Kung sa dati, puro kaabahan, pagkaawa sa sarili mo, sa kapwa mo, doon ka na naawa at nahahabag. Sapagkat sa tuwing nakikita mo sila, paano na ang mga ito na habang nagpapasarap sa buhay, na kapag dumatal ang takda ng kanilang pagbawi ng buhay, o dili kaya'y dumatal ang takda ng kanilang paghina at karamdaman, sa di nila namamalayan, libang na libang sila sa lahat ng bagay na kanilang ninanasa. Yaon pala ang ama at anak. Habag at awa sa tuwing makikita ang mga anak ay nagtatamasa sa kanilang pagnanasang pangkatawan, pangsanlibutan. Mga mahal, magalak kayo at magpuri sa Ama. Sa bawat tinatamasa ninyong pang-espiritual na layunin, pamumuhay, layunin nyo ay sa Kanya. Mga minamahal ko, ang may pandinig ay nakarinig. O aking Ama at Ama nila, sadyangang kung hindi sa kapuspusan ng iyong liwanag, walang makapagliliwanag ang isip. Sadyangang kung hindi mo bubuksan ang pangunawa para sa iyong kabanalan at katotohanan, walang makatatarok makaabot ng iyong kalooban at kagustuhan. Sadyangang kung hindi nila madadama ang wagas mong pagmamahal, mananaig pa rin ang laman at katauhan bilang katauhang nanghahari ay laban. O Ama, igawad mo sa mga anak mo ang nararapat na pandama, ang nararapat na pag-iisip, ang nararapat na kalooban, upang ang bawat nagnanasang ikay kamtin, madama nilang lubusan, ni kay buhay at di mamamatay. Sapagkat ang wika mo nga, ang naghahanap sa iyo'y masusumpungan ka, sapagkat kung papaano kinikilala ka, masusumpungan nila ang pawang katotohanan mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Kaya nga, mula kay San Pablo sa mga taga-Colasas, kayo hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal niya. Kaya dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At pagharian ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan ang bawat panukala ng tao na tarok na abot ng Ama ito. Ang bawat nalaman ng isipan at pag-uusap ninuman na basa at napakinggan. Hindi man hayagan at tuwirang nasisilayan, subalit kung kayo pinagbuklod at pinag-isa sa isang espiritu, na kung papaano kayo'y nagkaisa man din ito, tandaan ninyo, iparirinig sa inyo. Upang di magulimihana ng kaisipan nyo, at di maiwaksi sa isip nyo ang mga layo ninyong mabubuti, doon patuloy ninyong matupad at maganap. Nawa ninyo, patuloy ito sa inyong buhay. Sapagkat ang wika nga ng Ama, kung ang bawat araw nyo ang pagsusumikap ay sa inyo, naroroon naman ang paggabay at patnubay ko para tukdin ang marapat ninyong gawin. Kung magkagayon at itong nasisilayan, ano naman ngayon ang ganti ko para ito'y inyong makita?
kung paano ko tumutupad sa inyo at kayo tumutupad sa akin, yamang nagkakaisa tayo, parehas na nakakaaliw. At yaon ang pawang katotohanan, mga mahal ko, kung naaliw ninyo ako, aaliwin ko kayo. Kung nagkaroon kayo ng kasiyahan sa akin, ako rin magbibigay kasiyahan. Sapagkat kung paano ko binabalangkas ang mabuti para sa inyo, ito'y lihim kong ginagawa. Lihim nyo man ding gawin ito sa inyong kapwa. Sapagkat kung papaano ko nais kayong lahat ay matanglawan at magliwanag, hindi ko yung papatayin habang kayo nabubuhay. At habang kayo'y nabubuhay na sumasa akin at hinahanap niyo ang liwanag ko, lalo ko namang napagniningas at napagniningning. Kaya mga mahal, sinong sumunod sa akin, wika nga ng Ama, na nadimlan pa at nagulumihanan? Bagkos kung ito'y nang sumusunod at sumunod sa kanyang pagkatao'y, ako naman, nilinis ko at hinugasan ang dumi sa kanyang isip at ang kanyang kaloob-looban. Pinadama ko akong ganap. Na kung papaano nga ang bawat handog ko at alay, patutoong kaiba sa kaloob ng tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, may mga taong kapag sinabi mo, bakit mo nagagawa yan sa kapwa mo? Ano naman ang ginagawa kong tanong mong iyan? O ba't mo nagagawa ang kapwa mo na ganito at ganyan? O bakit mo naman nasabi yan? Nagmamaang-maangan pa sa mga sagot. Samantalang ang wika nga ng Ama, ang kailangan ko lang anak maging matapat. Ang kailangan ko lang anak maging makatotohanan. Ang kailangan ko lang anak pag-amin. At ang bawat tanong ko sa pamamagitan ng aking espiritu, yaon ang nakita ko, kaya nagtatanong ako. Subalit kung wala ako nasisilayan, bakit ko tatanungin ng ganito at ganyan? Kaya mga mahal, maging tigib kayo ng pagtanggap ng maging liwanag ang inyong maapuhap. Sumayin nyo ang kapayapaan. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya nga, mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon. Ang magulang na walang pangarap kundi mabuti sa kanyang mga anak, ang papapakasakit ay ginagawa niya para lamang maibigay ang lahat. Subalit ang Ama, hindi niya kailangan magpakasakit muna para magawa niyang ibigay ito sa inyo, sapagkat kaya niyang gawin sa isang iglap. Lamang, ang nais niya naman, magsumikap at magpakasakit kamti ng tao ang kanyang matuwid at kabanalan, upang kapag ito'y nasa kanila na, maapuhap nilang Ama pala, hindi kay gaan makamtan. Ngunit kapag ito'y nakamtan, tuwirang kagalakan kanyang binibigay. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya wika nga, kung nais mong mag-ani ng marami, magtanim ka ng magtanim. At sa iyong pagtatanim, lakipan mo ng galak habang ikay tumutupad. Sapagkat kung nagtatanim ka't padarag-darag, maaring ikay masakitan, mahirapan, at masaktan ng loob. Kaya't sa iyong pagtatanim, maaring maging ang tinanim mo, hindi nakahanay, kundi paling-paling. Buhay ba ang Ama? At nang magsitubo na ito, di mo alam kung saan mo lalagyan ng baging, sapagkat lihis-lihis. Ngunit kung diretso, nilagyan mo ng sukat kung hanggang saan ang bawat isa. Nang magsitubo ito, nakita mo kay gaganda.
at nang lagyan mo ng balag, napakagandang masdan ng iyong mata at nang nakalaylay ng mga bunga, nakita mo kay sarap palang mamigtas sa kanila. Ganyan ang nais ng Ama sa mga anak niya. Hinahanay niya, hinihilera niya na tama at tumpak sa kanyang pananaw upang kapag pinigtas niya, alam niya yung sama-sama. Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Walang malay ang sinuman kung paano kumilos siya. Ngunit lahat ng may galak sa pagtalim at pagtupad, ito'y damang-dama sa kanilang kalooban. Kaya naman nagpupumiglas ang kanilang loob kung paano sila gaganap. At ang katawan nila'y parang alumpihit, kundi nakatutupad. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Tunay ngang tapat at totoo ang Diyos. Sa habang panahong nabubuhay kayo, kung ipagkakatiwala niyo lubos ang buhay niyo, wika nga ng Ama, mapapatotohanan niya ang kanyang mga salita ay totoo tapat. Kaya nga, ang bagong buhay kay Kristo naway, mapakinggan niyo at may sa buhay. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat makita sa inyo ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Buhay ba ang Ama? At ito ay natutupad, nagaganap ng mga taong nagnanasay gawin ito at nagsusumikap na ang malugod ay Ama, sapagkat ang wika nga niya, sa kagandahang loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod para sa mabuting balita sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ang wika pa, ako ang pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos. Gayon may minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang gawang ito. At yan ang patotoo sa inyo. Hamak man kayo sa pananaw ng kapwa nyo, ngunit kung pinagtiwalaan naman kayo sa mga pagkahamak ng kapwa nyo, siya naman ang sa inyo ay nalulugod. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya't kapag ang puso mo ay hinawakan niya na at siya'y nadama mo, doon mo napapatotohanan ang tinanggap mo, ang pagkatao mo'y nabago nito. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? At dahil totoo ang Diyos, ano ang nais niya? Dahil dito, itakwil na ng bawat isang kasinungalingan at lahat ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapatid, sapagkat tayo bahagi ng isang katawan. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala. Buhay ba ang Ama? Sapagkat hindi sinabi ng Amang huwag kang magagalit, kundi kung magagalit man kayo, iwasan niyong huwag kayong magkasala. Sapagkat ang galit ay di dapat pinapasok sa puso, sa damdamin, kundi nagagalit ka man sa nakikita mo, ngunit huwag mong loobin, manaig ito sa damdamin mo upang di ka magkasalang mapuot kahit kanino. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? Kapag ang Ama ang kumilos, tunay nga ang napapatotohanan niya yung pagkilos niya, buhay na buhay, di ba ga? Halimbawa, paano mo ba mapapatotohanan ang pagkilos ng Ama na buhay? Halimbawa ay may nasa lubong ka na hindi mo sinasadya. Ay,
Kaya po pala alumpihit ako. Parang gustong-gusto ko pong magpunta rito eh. Bakit nga po ba ganun? Para ko pong nakikita yung mukha ninyo. Kasi po parang sinisilid sa akin, ibili kita ng shampoo, ibili kita ng ganito. Doon mo napapatotohanan, paano nangyari yun? Kaya ang Ama, kapag nasumpungan ng mga anak niya, ang bawat pag-iisip nila, kayang magsilid siya ng mabuti sa bawat isa. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, pag sumikapan, wika nga, ang bawat araw ay maiunat nyo sa Ama at maibigay sa Kanya ang tunay na pag-asa. Isang araw mula kay Lucas, isang araw ng pamamahinga, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. May isang lalaki roong tuyot ang kanyang kamay sa hangad ng mga eskriba at mga pariseo na maparatangan si Jesus. Nagbantay sila upang tingnan kung siya'y magpapagaling sa araw ng pamamahinga. Tingnan mo ang mga masasamang pag-iisip. Sapagkat natutunan nila na huwag gagawa ng araw ng pamamahinga. Subalit ang sama-sama naman ang ginagawa nila. Kaya babantayan nila itong isang ito kung anong gagawin para mayroon silang maiparatang, maibintang. Minsan ganyan ang tao. Tingnan ko nga kung totoong mabuti ang ginagawa niya. Ang karunungan niya sa Biblia ay literal, hindi pang espiritual. Nang matutunan niyang ganito at ganyan, nabasa ko sa Biblia, hindi tama ito Ngunit di niya alam tukuyin at di niya alam sundin, hindi niya alam isabuhay sapagkat pagkataong nagbasa, pagkataong natuto, pagkataong tumanggap, walang espiritu. Mga minamahal, ano ba ang tinutukoy ng Ama? Subalit, batid ni Jesus ang kanilang mga iniisip. Kaya't sinabi niya sa lalaking tuyot ang kamay, halika rito. Sa unahan, lumapit naman ang lalaki at tumayo roon. Sinabi ni Jesus sa kanila, tatanungin ko kayo, alin ba ang ayon sa kautusan, ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Bakit gayon ang tanong? Sapagkat alam niya ang mga iniisip nila. Sapagkat ang iniisip nila ay masama, ngunit siya mabuti ang kanyang ginagawa. Kaya't alin baga ang mas mainam na pagsunod sa kautusan, ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? Sapagkat wala man silang ginagawa, ngunit wala naman tugot ang isip nila sa paghabi ng masama. Yaan ang tao. Kumisan, sumusunod wika niya. Sunod ako ng sunod, sumusunod naman ako sama. Ngunit ang isip naman ay kay sama-sama. Ugali ng isipin ng ganito at ganyan sa kapwa. At di pa masyahan, mandadamay pathahawa. Kumbaga sa tela na nakupasan, humawa pa sa isa. Naragdagan pa ang mantsa. Lalong dumami ang pagkakasala. Mga minamahal, ang bawat araw na layunin ng Ama, tuparin ang layon niya at pagnanasang, ikaw na anak niya, na tapat na kumikilala, gawin mong marapat ang kalooban niyang sundin mo at ang lahat ng mabuti para sa iyo ay may tuturo niya sa isip mo. Sapagkat dito na itatala ang lahat at dito na ibibigkas sa bibig ang dapat bigkasin. Mga minamahal ko, paghahari ng Ama'y walang hanggan, katapusan ay di sasapitin habang may takdang nabubuhay. Subalit, kung pagsapit niyon, walang kaparaanan na makakamtan kang kaligtasan, anong silbi ng lahat ng nakamtan sa buhay? Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga ang turo sa tuwina, mga anak, magpakasaya kayo, magpakaligaya kayo sa bawat araw nyo, na pagsumakitan at pagsumikapan ninyong huwag kayong mabuyo sa tukso ng pagkakasala, huwag kayong mabuyo sa isip ninyong masama, at huwag kayong makatupad sa inyong mga layuning hindi tama.
sapagkat ang bawat araw ay mahalaga. Ang bawat araw niyo'y kahalagahan ng buhay nito na sino mang may taglay, sapagkat ang bawat araw marapat na lumiligaya ang puso ng bawat isa. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, paano ka liligaya? Kung mayroon kang iniisip na hindi mabuti, kung mayroon kang ginagawang hindi maganda, tulad ng pagtitig ng iyong mata, pagdakay pagkakasala, tulad ng pandinig na pagdakay nagkasala, tulad ng iyong pandama na hindi tama at marapat, yung palay, ikaw ang nagkakamali sa kapwa mo. At pagkakasala mo ay naroon pa rin na dinawawalay sa iyo. Mga minamahal, ang wika ng Ama, kapag nadaman niyo ako, huwag nang mawalay pa ako sa inyo. Patuloy at pagsumakitan niyong ako sa tuwinang nadarama niyo, upang kung may dumaratal man sa pandaman niyong dito to, mahawi ko ito at ang manaigayang sa akin, at patuloy kayong maging akin man din. Buhay bang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't tiningnan ni Jesus ang mga tao. Magligtas ng buhay o pumatay, wika ngang tanuli. Tiningnan ni Jesus ang mga sa palibot niya at sinabi sa lalaki, "Yunat mo ang iyong kamay." Iniyunat nga niya ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Nangagngingit-ngit sa galit ang mga eskriba at mga pariseyo. At pinag-usapan nila kung ano ang dapat gawin kay Jesus. Sa buhay ng tao, kung minsan wala namang ginagawa ang kapwa niya tao, ano't nagngingit-ngit sa inggit, nagngingit-ngit sa selos, na lumalason sa pag-iisip upang magawa niyang ang kapwa niya ay wala namang ginagawa, pinagagalitan, kinagagalitan, kinaiinisan, kinapupuutan, nang dahil sa damdaming hindi tama na nararamdaman, nang dahil sa pag-iisip na pumapasok ay masama. Mga minamahal, kung ilalagak lang lahat ng taong isip at kalooban niya sa Ama, walang mananaig at mangingibabaw na mali at kasalanan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba ang Ama? Kaya, nakita mo ba yung kapwa mo? Masaya siya. Magsaya ka rin. At mithiin mong kung paano siya masaya, ay maging masaya ka rin. Ngunit, kung nakita mo masaya siya, hindi naman pala totoo yung saya niya, sa bagay lang, huwag mo tutularan. Ang dapat mong tularan, yaong mga natutuwa, nasisiyahan sa hindi bagay, kundi sa kalooban ng Ama, sila'y nakakadama. Doon, hindi nila namamalayan, bakit nga ba ang saya-saya nila? Bakit nga ba ang ligaya ko? Wala naman ako nito, wala ako noon, ba't ang ligaya ko? At nang mabahaginan sila, karampot at marami, masaya't maligaya na rin lalo pa sila. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, tingnan ninyo mga may hawak na panyo. Taas nyo nga panyo nyo. Sige nga. Sa panyo man, may malinis. Diba? May kulay puti, alalaong bagayaw ng ibig ko sabihin, at may mga may kulay. Ganyan din sa nagpupunas. Yung taong may hawak ng panyo. Mayroong malinis ang isip, may marumi ang pag-iisip. Ngunit dapat, huwag laging manaigay gayon. Hindi nakukuha sa kaputi ng panyo niya, malinis siguro isip niyan. Kung malinis siyang maglaba at maselan siya, gusto'y maputi.
Ngunit marumi naman pala isip niya sa kapwa niya, anong silbi ng panyong malinis at maputi. Kaya masasabi pa rin, gusto lang niya ng puting damit. Gusto lang niya ng puting kasuotan o mga panyong mapuputi. Ngunit ang isip niya, hindi niya gustong luminis at pumuti. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ang nais ng Ama, di baling lahat ng gamit mo di kulor. Basta ang isip mo, maputi, malinis ang nilalaman. Ngunit kung gusto mo naman ng puti, ay sumulong ka mas maganda ang puti. Lamang kung paano mo ginugusto ang puting mga bagay, gustuhin mo ring patuloy kang maging malinis sa pananaw ng Ama. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Buhay nga ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Sa candy man, iba't iba ang kulay, iba't iba ang pangalan, iba't iba ang lasa. Ngunit, mayroong hindi naiiba kapag kumakain ang dila ng tao. Isa lamang ang tawag sa kanila, dila pa rin kahit kanino nakadugtong na bibigyan. Tama ba ga? Kaya kung iisa lang ang magiging panlasa ninyo, tunay na magiging kaisa kayo ng Kristo't Ama sa mundong ito. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At iba't iba rin ang kulay pagdating sa loob, pag binuksan ito. Patotoo lamang na ang makulay na buhay ay maaring ibigay ng Ama. Kaya sa inyong lahat, huwag magdumali, huwag magmadali, kung nagbago at nagbagong buhay na, kapag ikay tinutokso ng pagkakasala at gusto mong magkasala, alalahanin mo, ayaw mo na ang dating ikaw at dahil gusto mong magbago, pipilitin mong kalimutan, talikdan, iwanan ang dapat ay wag nang makikita mo, naririnig pa. Kung paano mo gagawin ito, walang dapat gawin, patuloy kang manalangin. Buhay ba ang Ama? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Sa uniforme man. Kaya magkakapantay-pantay pag isa lang ang pinagbilhan ninyo at yung tela ay isang bundle putol-putol. Ngunit, nang kayong bumili na ng kanya-kanya na sa mga lumuma, tingnan ninyo, hindi kayo makatagpo ng parehas. Yan ang patotoo. Kapag yung binigay sa'yo ay nalimot mo at hinanap mo pa na may makatulad dito, wala na. Di mo na makikita pa. Bakit? Sapagkat ang nagkaloob ay iisa. At nag-iisa lamang siya. Wala ka nang makikita kahit saan mo hanapin siya. Sulong, magbulay kayo. Hinahamon ko kayo. Maliban nga lamang kung dala-dala mo yung tela mo at may matagpuan ka pang gayon, makakakuha ka. Eh hindi ka naman po pwedeng kabibili mo lang, lumuma na agad. Kaya iyan ay, nang lumuma, doon ka makalalang bumili. Nang wala na yung katulad ng tela na yon, hindi ka na makabibili. Sapagkat matagal na, wala na. Tapos na yung ganong tela. Yan ang katotohanan. Pakahalagahan ninyo ang isang kaloob ng Ama. Sapagkat lumilipas ang panahon, kumukupas ang lahat, ngunit siya, kailan may di nyo na matatagpuan kapag siyang nalimutan. Buhay ba ang Ama? Alam kong may magagawa ang Ama. Oh, yan ang katotohanan. Katulad sa tono, biglang naiba, nabago. Kaya pati ang organista, naiba rin ang tugtog niya. Gayon lamang, mga mahal ko,
Ang boses ng tao, mababago niya ito. May mababa, may katamtaman, at natataas niya. Subalit, kapag pinasok mo isang awitin, at pagkatapos ay kinorba mo, maring masintonado ka kung hindi mo alam at di mo bihasang sundan. Alam kong magagawa ang Ama. Gayon din, kung di mo bihasang tuntunin ang kalooban ng Ama, maring malisya ka pa. Kaya sa tuwin ay alalahanin mo kung papaano ang mga pangitain mo sa mga ginagawa niyang mabuti. Alalahanin mo sa tuwina kung ano isang mabuting halimbawa niya upang saan ka man makatungo, saan ka man magtungo, saan mo man gawin na manahan, di mo malilimutan ang tunay niyang tuntunin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama.
Alam kong may magagawa ang Ama pagkat hindi kanya manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Ano nga bang hindi maiaayos ng Ama, no? Kung yung tao kaya niya nang ayusin ngayon, pati ngipin. Di ba? Siya pa kaya na nagpatubo sa ngipin ang hindi kayang ayusin ang buhay ng mga pinatubo ang buhay sa kanila. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, kapag pinairal mo ang pag-iisip mo bilang tao at pumasok ang litong-litot, gulong-gulo, tunay na hindi ka makakadiretso. Hindi ka makakadiretso sa paggawa ng katotohanan na kalooban ng Ama ang mag-ahari sa iyo. Magbibilang tao ka. Kaya naman ang wika ng Ama, anak, suriin mong lahat kung papaano ang mga nasa ko at layon ko at kung papaano sa buhay mo'y naging mabuti ako at kung papaano sa pagpapakabuti mo'y makakamtan mo'y kabutihan din. Doon mo sipin at doon mo laging ilagay itoon ang iyong isip at damdamin. Buhay ba ang Ama? Pawang katotohanan, subukan ninyo. Ang isip na iseset yan. Naseset yan. Kapag ang isip mo araw-araw, wala ka nang inisip kundi yung paglalaba mo, doon na lang nakapihit yan. Kapag wala kang inisip araw-araw kundi yung pagluluto mo, doon na lang nakapihit yan. Ngunit kapag inisip mo ang Ama, paparti-partihin niya kung paano gagawin sa buhay mo. Sapagkat gayon ang isip tao. Kapag ang isip mo, araw-araw ang paglago na lang ng kabuhayan mo sa lupa, doon nakapirmisyon. Ngunit kapag ang Ama ang inilagay mo sa isip mo at ang mga salita niya ang pinagnilayan mo, binabago niya ang pag-iisip mo, nagagawa niyang ilagay sa iyo ang dapat na gawin mo, suungin mo, tahakin mo para sa buhay na mabuti sa mundong ito. Kaya mga mahal, hindi sinabi ng Ama, anak, paglingkuran mo ako, payayamanin kita. Kundi, ang gantimpala ko'y nakalaan sa lahat ng nagpapakabuting nilalang, wika niya. Kaya't kung papaano yaon ay inaasam mo at inaasahan, alam mo siyang kaligtasan at buhay. Kaya ibigay mo sa kanyang lahat, siyang mangangalaga sa inyong mga anak. Buhay ba ang Ama? Sumainyo kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Patuto lamang ng Ama, saan man dako, naroroon siya. Saan man, ikay magtungo, makikita kanya. Saan man, naroroon ang puso't isip mo, yaon ang masasabi ng bibig mo. Kaya kung ano laman ang isip at damdamin mo, matuturuan din pati bibig na mangungusap sa kapwa mo. Pagharian kayo. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Sa tuwin ay matigip kayo ng pag-asa. Pag-asang totoo na di kayo pababayaan ng Ama. Pag-asang tapat na hindi siya magbibigo sa mga anak niyang totoo at tapat sa Kanya. Pag-asa na huwag niyong papatayin sapagkat sa Kanya lamang ito kukuhanin. Pag-asang buhay na alam niyong bawat saglit may magagawa siya sa inyo. Pag-asang kailanman ay di niya ito inaalis kanino man sapagkat ang nais niya
habang nabubuhay ang bawat isa, ang pag-asa'y sumakanila. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Ay, talaga namang kapag hindi mo siya sinapuso, sinaisip, wala. Totoo po yan. Di ba? Subukan mong nagmamadali ka para sa Kanya. Ang bilis-bilis mong nagagawa yung mga minamadali mo. Ngunit subukan mong nagkukumahog ka, nagmamadali ka dahil may lalakarin kang iba. Minsan nagkakamali-mali ka, nagagalit ka, naiinis ka pa, nadadapa ka pa kung magkamisan. Ngunit kapag ang ginagawa mo, pagmamadali para sa Kanya, nasasaayos niya. Subukan nyo lang para masabi nyo, hindi pala totoo ang chismis na kapag nagmadali ka sa paghahanap sa Ama, lahat ay pagsubok. Tamang naririyan. Subalit, ginagawa niyang magaan, ginagawa niyang patag at may galak. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, may tanong ba kayo? Walang tanong. Sa makatwid, kung walang tanong, kampante kayo, kontento kayo sa tinanggap nyo. Nabusog ba kayo? Purihin ng Ama. Alin ang nabusog sa inyo? Purihin, purihin siya. Yaan ang dapat maganap sa bawat araw. Ang mga anak niya ay mabusog sa kanyang hain na pagkain. Yung mga banal niyang salita. At di lamang ang tiyan ang busugin, maging ang kaluluwa dapat nauunang nabubusog. Ito tuwina. Kaya sa bawat araw na nabubusog ang kaluluwa mo, pati ang katawan mo ay masigla pa rin. Ito. Kaya sa inyo lahat, tayo nga kayo, tindig, tindig. Oh, sabihin nyo nga, purihin ka, Ama. Sa iyong kabutihan. Sa iyong walang hanggang habag at awa. Doon kami nananahan. Batid nyo ang aming kailangan. Ng anak mong sa aming binaba. At sa pamamagitan ng inyong espiritu, kami dumudulog. O, sabihin na ninyo ang inyong dinudulog. Yamang narinig na ng Ama ang inyong dalangin at samot sa Kanya. Ano naman ang dapat niyong gawin? Ito'y ang kininat panaligan na walang pag-aalinlangan. Kaya't sa inyong lahat, tanggapin nawa ninyo ng buong galak ang Kanyang kaloob. Pagharian kayo. Pagpalain kayo. Humayo kayong may galak sa puso nyo. May bukas pa. Tandaan ninyo, ang wika nga niya, hindi man ngayon, hindi man bukas, ang tapat sa akin, ito'y nasisilayan at nakakamtan. Ang matapat na panambitan at sa Ama ay nagiging matapat din, kailan may walang kabiguan. Pagpalain muli kayo. Tayo na sapagkat may